Si Japet Paul Cabrera Aguilar, isa sa mga membro na masasabi nating sikat na kupunan sa PBA na may tagline na Never Say Die, ang Barangay Ginebra San Miguel, at miyembro ng ating national team ng matagal na taon. At para sa kaalaman niyo agaw, si Japet ang pinakaunang pure-blooded or local ng Pilipinas na naimbitahan na mag-tryout sa isang kupunan sa NBA. Alam ko sasagi sa isip niyo si Johnny Abarrientos, ngunit hindi siya natuloy. Kung gusto niyong malaman ang dahilan kung bakit hindi siya natuloy ay maaari niyong tignan ang aking video patungkol sa kanya. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng videong iyon. Ngunit sa kabaliktaran ni Abarrientos, si Japet ay lumipad at tumuloy para sa kanyang ultimate dream na NBA. Si Japet ay mula sa Pampanga. Naglaro sa Ateneo Blue Eagles ng 2 taon. Subalit, ang unang taon ni Japet ay hindi kaganoon kaganda nang dahil sa appendicitis. Ngunit noong naging sophomore year niya, siya ang nanguna para sa Black sa buong UAAP nang nirehistro niya ang 48 blocks in 16 games. Solid sana ang ambag ni Japet sa Ateneo, subalit natalo sa matagal na nilang karibal na kupunan ang Lasal. Pagkatapos niya sa Ateneo ay lumipad si Japet pa Amerika para maglaro sa WKU or Western Kentucky University. And take note agaw, D1 or Division 1 school ang WKU. Maganda sana itong start sa NBA dream ni Japet, subalit hindi siya masyadong nagagamit sa team. Nakakaambag naman sana siya kaso tinapos ng injury ang season niya. Naglaro siya sa WKU ng 2 taon. Pagkatapos ng stint niya sa NCAA sa Amerika ay sumubok pa siyang mag-tryout sa ibang mga kupunan sa NBA. Kaso mailap ang kapalaran para sa kanya at bumalik na lamang sa Pilipinas para maging membro ng national team na Team Pilipinas. Yan pa ang tawag siya national team noon para sa 2009 FIBA Asia Championship. Yung first overall draft noong 2009 PBA draft para sa Burger King. At alam nyo ba agaw na naging controversial kaagad ito dahil kasabay ng pag-draft kay Aguilar ay ang pag-develop ng Gilas 1.0 noon. At mas pipiliin pa ni Aguilar na maglaro sa Gilas kaysa sa Burger King. At alam nyo ba agaw na isang laro lamang ang nilaro niya as a member of Burger King? Kasi na-trade kaagad ito papunta sa Talk and Text Tropang Texters. At alam naman natin ang owner ng TNT ay isa sa mga Gilas backer. Kaya naging membro muna si Japet ng Gilas hanggang 2012 London Olympic Asia Qualifiers, bago siya naglaro sa Talk and Text Tropang Texters. Pagkatapos maglaro sa Gilas, isang taon sa PBA ay naimbatahan na naman si Japet ng Bakersfield Jams, isang NBA D-League team para sa isang open workout. At sinunda ng 2 araw na workout para sa New Orleans Hornets at saka sa Santa Cruz Warriors na nagka-interes kay Japet. At siniguradong idadrop siya nito. At hindi naman binigo si Japet dahil noong 2012 NBA D-League draft ay napili siya bilang pang 109th overall pick, pang 13th sa 7th round. Konti na lang sana at matutupad na ang ultimate dream niya na makapaglaro sa NBA kaso mahirap at hindi naman natuloy. Pagbalik niya sa PBA ay nag-request kaagad siya ng trade patungo sa Global Port kaso hindi rin siya nagtagal dito at na-trade uli patungo sa Ginebra kasama si Greg Slaughter. Malaki ang ambag ni Japet sa 7 kampyonato ng Ginebra since Kangkong era na tawag ng iba sa Gin Kings para pang-asar. At naging finals MVP pa si Japet noong 2019 Governors Cup. Dahil dito agaw, matik, membro kaagad ng national team. At sa katunayan ay naging team captain siya ng national team nitong kamakailan lang 2023 FIBA World Cup na tayo ang host. Isang 6'9" na mayroong above average na shot blocking ability at shooting. Isa sa mga pioneers na sumubok na makapaglaro sa NBA. Hindi man ito nagmanifest, masasabay pa rin naman natin na naging maganda at successful ang karir ni Japet dito sa Pilipinas. Kayo agaw, kaya ba talaga ni Japet na maglaro sa NBA noon? Baki-comment naman agaw.